Si Kibuloy kasi. Sa mga Si Kibuloy kasi. Oh, ang tigas ng mukha kasi ni Kibuloy. No, kasama nung mga kasamahan niya na nag-file pa ng Certificate of Candidacy. So ngayon po, mga kababayan, ako pabor ako dito. No? Pabor ako sa balita na ito, mga bossing. Bakit ho? Kasi naman, sandamakmak na yung mga kaso, ipinagpipilitan pang tumakbo. Mano ba namang unahin na lang nila na asikasuhin yung mga kaso nila, 'di ba? Sabi nga nila stress na sila. Sabi nga nila hindi maayos ang lagay ni Kibuloy. Kaya nagpapa-house arrest o hospital arrest. Tapos ngayon magdadagdag ng pasanin sa kanyang likod. Magdadagdag ng pasanin. Magsesenador pa, mga bossing. Ayan tuloy. Ang ating mga mambabatas nag-iisip na ipagbawal na talaga yung mga akusado. Eto po, pakinggan ninyo, mga bossing. Pinag-aaralan na ng ilang mambabatas ang pagsusulong ng isang panukalang Ayan si Darth Vader, kala mo yung sa ano ba yun? Star Wars merong Kevlar na helmet, merong shades, tapos merong pang itim dito, tas may kapa, kulang na lang po lumipad yan. Kulang na lang po bigyan ng yung sword na umiilaw ho. Di ba? batas na magbabawal sa mga taong nahaharap sa mga kasong may kinalaman sa heinous crime o karumal-dumal na krimen na karumal-dumal na krimen, kagaya na lang po ng pangmomolestya, lalo na ho sa mga kabataan. Ayan, tama naman. 'Di ba? Manong asikasuhin nyo na lang yung kaso ninyo kesa tatakbo pa kayo? Grabe naman kayo. Maghain ng kandidatura. Kasunod ito ng pagpa-file ng Certificate of Candidacy sa pagkasenador. Ayan na po, i-welcome na po natin. Pasok na po si Darth Vader. Lumalakad na po. Ni KOJC leader Apollo Kibuloy. Sabi ni Kibuloy dyan, may nagtanong, ano po ang masasabi ninyo sa mga followers ninyo? Sabi ano ba sabi? Patag lang daw, patag lang. Itag nyo lang daw po. #Kibuloy. Hindi, joke lang. Tatag lang daw po, tatag. Nagmukhang umpisa nang nagbabaklasan, pati yung mga vloggers ho nila, mga bossing, iba-iba na ho yung content. No? Simula ho nung nahuli si Kibuloy at simula nung naputol o ipinris yung account ni Kibuloy, yung ibang mga vlogger, iba-iba na ho. Aba, nandoon na. Biglang mga mayor na yung mga ini-endorso. Nakalimutan na agad si Kibuloy. Bila ng kinakaharap na patong-patong na kaso ng paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act, gayon din ang Qualified Human Trafficking Charges. At meron pa, may dagdag pa dyan, kakasuhan din yata sila, mga kababayan. Nung, tawag doon? Kakasuhan din sila nung partidong sinasabi nila kaanib sila, pero sabi hindi naman daw po, mga kababayan. Akalain mo yun, umepal sa partido. Samantalang meron naman silang partido, hindi siya sumama doon sa PDP laban. Wala na palang laban. Sorry naman. Nakalimutan ko lang na wala na pala yung laban doon. Bakit hindi siya doon magsumiksik? Bakit siya sumisiksik doon sa ibang partido? Di ba? Para kay Yan si Torion. Ako, naniniwala ako, makakasuhan din niya ng obstruction of justice. Kung medyo naiinip man kayo, mga kababayan, at natatagalan kayo na mga makasuhan yan, huwag kayong mainip. Siguro busy pa lang o inaasikaso ng PNP yung mga kakasuhan nila. Pero siguro magugulat na lang tayo 2 o 3 linggo. Biglang sasambulat sa ating mga balita. Hinasuhan na yung mga humarang at nagtulong o tumulong kay Kibuloy para magtago. Tapos babasa-basahin yung isang pangalan. Siguro nagbubunyi kayo nun. Kasi nung panahon na gustong makuha to o nung kinukuha itong si Kibuloy, asar na asar tayo. Biruin nyo nung panahon na yun, yung mga kapulisan ang kinakapkapan. Hindi baliktad Imbis na
sila yung kapkapan ng mga kapulisan, yung mga pulis ang kinakapkapan. Paano kung merong beng-beng talaga yung pulis, may dala? Dahil normal naman po sa ating mga kapulisan o kahit sa buong mundo ang merong beng-beng. Di ba? Ano kaya gagawin nila doon? Kaya sabi ko nung nakita ko yon, mga kababayan, hindi pala ako pwede maging pulis. No? Kasi pambabastos na sa uniforme ko yun. Ako kakapkapan? Siguro baka kahit napakadami nila, nagwala na ako. Nagwala na ako. Hindi ko hahayaang mabastos ako ng gano'n, no? Binigay sa akin o ipinagkaloob sa akin yung uniforme na yun, no? Para tindigan ko ang aking tungkulin sa bayan. Tapos babalik na rin pag mumukain kayong masama. House Committee on Human Rights Chairperson Representative Benny Abante. Ang ginawa na ito ni Kibuloy ay tila paghamak pa sa eleksyon ng bansa. Correct. Tama po. Ito, akusado na ako. Kahit patong-patong yung aking mga kaso, tatakbo pa din ako. Tingnan nyo. Power ko lang yan. Parang gustong ganun yung sabihin. No? Isa akong makapangyarihan. Anak ng Diyos daw. Gusto ko sabihin, anak ng PUTA. Kaya lang, wag na, hayaan na natin. At saka, meron kasing mga batang nanonood din sa atin. No? May mga minor de edad. Kaya, less po tayo sa mga ganong word. Kaya lang, sa mga gawain ito, ang hirap pong pigilan, mga kababayan, no? Ang hirap pigilan. Despite the charges he's facing, he's still entitled to his civil and political rights. Wala man pong provision of the Constitution or of law na pinagbabawal po. Some people are making a mockery of this election. Kailangan mapasa yan. Kumbaga, sige, tipong akusado kayo, tapusin nyo muna yung kaso ninyo. Kapag ka-clear na kayo, nalusutan nyo yung kaso ninyo, napatunayan na kayo ay walang sala, okay na, saka kayo tumakbo. Pero yung habang nasa oblo kayo, habang nililitis kayo, habang may kaso kayo, wag na. Saka na muna. Asikasuhin nyo na lang muna yung kaso ninyo kesa tumakbo pa kayo. Problemado na nga kayo doon sa kaso. Ibig sabihin, parang gusto ipamuka nung si Kibuloy, mga kababayan, easy-easy lang sa akin yan. Kahit naghihimas ako ng rehas, kaya ko pa din tumakbo. Diba? Sabi ni Chana Libay, himas rehas kayong mga Duterte family pag kayo natalo. Si Bato, hindi nakalimutan nyo si Bato. Sabi ni Someday, sa US si Kibbs magiging pastoral ng mga preso dun. Yari ka, Kibbs. Huwag mo ilalaglag ang sabon mong Palmolive. Magbaon kaya si Kibuloy ng Palmolive doon? Kasi favorite niya yun no? O siguro sabihin, kayong mga pastoral ko, ito ang gamitin yung sabon. Lalo na sa Pilipinas. Diba? Sa Pilipinas. Magagawa niya pa din yung amoy Palmolive, yung mga katabi niya sa pagtulog. Magbaon siya. Sabi nga, di ba? Siyam yung kasama ni Kibuloy. Tapos pang-sampu si Kibuloy. Di magdala sila doon. Ilang siguro isang linggo, ubos na yung Palmolive na sabon. Di ba? Pag sabunin niya, yung mga kasamahan niya doon, yung mga kaibigan niyang preso doon. Amoy Palmolive pa din. Sa loob ng oblo, wala siyang na-miss. Ang na-miss niya lang, yung hiwa. Puro hotdog nga lang doon, mga kababayan. Hotdog, kasi mahilig sila doon sa mga, alam niyo yun, yung instant na pagkain. Kung ano-ano iniisip nyo.